Guys, for today's video, sabi ko nga, babalikan natin yung mga sinaunang review na natin and i-compare sa mga lending apps na na-review na natin. Ang pag-uusapan natin ay ang GCredit ni CIMB via GCash. So, gaano ka-convenient gamitin ang GCredit? Gaano kataas ang interest? At how does it compare with other lending service? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. Kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so, good day sa inyong lahat and ilang araw na lang, December na and talagang namimili na tayo. Talaga naman namimili na tayo ng mga kailangan natin, pang regalo, ano pa ba, pang grocery. And ito kasi, si GCredit kasi, hindi lang naman dahil Christmas, doon lang natin gagamitin. Parang mas madalas na natin ginagamit ang GCredit. Kasi nga, di ba, si GCredit is available siya sa karamihan ng mga GCash user. Meron dyan na mga 1,000 credit limit, ganyan, may 3,000, so on and so forth. GCredit is being financed by CIMB Bank. And GCredit is given to qualified user with a high GCredit score. So nakabase ang pag-activate ng inyong GCredit sa inyong G-score. But not entirely sa G-score lang. Nandiyan pa rin ang outside factors like yung syempre yung credit score, yan, tinitingnan din yun. Meron kasi dyan na mataas ang G-score niya pero wala siyang access sa GCredit. So, yun ang ano natin disclaimer sa lahat na hindi porket mataas na ang inyong G-score, dapat meron na kayong access sa GCredit. So, hindi ganun yun. So, kailangan na meron kayong verified na GCash account before kayo ma-activatean ng GCredit. Okay, tingnan na natin ang GCredit ngayon sa loob ng GCash. So, yan, buksan natin yan. Dito lang naman yan sa Borrow. Tapos, under Borrow from CIMB, ano dyan ang GCredit. Ayan. So, lalabas ang GCredit dashboard natin. So, makikita natin sa taas yung amount due, remaining credit limit, 25,000, and then total credit limit is 25,000. Ganyan. Billing details, ayan, 0. Sa credit account details, nandito yung G-score natin. Makikita nyo dyan. And then, yung interest rate. Yung interest rate niya, itong binigay sa akin is 5% over 30 days. Meaning, parang 5% yung add-on interest niya per month. Kakalculate natin yan later on. Isa sa kinagandahan nitong GCredit is per day ang interest expense. Ano ibig sabihin? So, kunyari, umutang kayo ngayong araw and then bukas, binayaran nyo na kagad. Then, isang araw lang yung i-interesan. Hindi siya katulad ni Maya Credit na buong buwan i-interesan siya. Kahit magbayad ka ng maaga, hindi ibabalik ni Maya Credit yon. Isa pa sa kinagandahan ni GCredit is wala siyang documentary stamp tax na hindi katulad ni Maya Credit. Ang downside lang naman ni GCredit is walang official way na i-convert si GCredit na maging cash. So, you have to go dun sa mga workaround para mai-convert mo yung GCredit mo na maging cash. Isa pa sa kinagandahan ni GCredit versus kay Maya Credit is that pwede ka mag-pay ng minimum amount due. Hindi katulad ni Maya Credit na kung ano yung inutang mo plus the service charge and documentary stamp tax, yun lahat ang babayaran mo. Kay GCredit, kung medyo nagigipit-gipit ka, pwede mong bayaran yung minimum amount due. Nakalagay naman yan dito sa billing details. Ayan o, total amount due and then minimum amount due. So para siyang sort of credit card, di ba? Kasi sa credit card may total amount due and then may minimum amount due. Pag nabayaran mo yung minimum amount due, ibig sabihin, kahit papano, safe ka na. Na-close mo na yung buwan at maghihintay ka na lang sa susunod na buwan ng panibagong billing. Okay, so now, na alam na natin yung mga details na yan, computein natin ang interest niya per annum and i-compare natin siya with other lending services. Okay, so nakalagay dito is 5%. Kung kukunin natin ang interest, so 5% daw siya, 0.05 divided by 30 days, bali ang per day na interest ay lalabas na 0.16 or 0.17%. So kung kunin natin ang per annum niya times 365 days, lalabas na around 60% or 60.83% ang per annum na interest rate niya.
Yan. So, medyo malaki din naman pala. So, kung i-compare naman natin na yan sa mga lending apps na na-review natin, so, ang credit card ay nasa 36% per annum. Ang G-Loan ay nasa 37.09% lang per annum. Baba niya, di ba? Ang G-Gives ay nasa 42% per annum. Ang Last Pay Later and SPay Later ay nasa 46.80%. Ang Bill Ease ay nasa 53.6%. So, dito na natin isisingit si G-Credit na nasa 60.83%. Okay, sunod na si Atomic Cash na 72%. Pangwalo si Maya Credit na nasa 84.62%. Ang ating friendly neighborhood Indian National ay nasa 120%. At ang Katalo na nasa 200+%. Ayan, kung mapapansin natin, dahil mas accessible si G-Credit sa karamihan ng tao dahil nga marami ang may GCash, talagang nagagamit si G-Credit. Pero kung titingnan din pala natin, napakalaki din naman pala ang interest na binibigay ni G-Credit. Okay, so now na nakita natin yung side-by-side comparison, what's our conclusion na? So dahil mainstream si GCash, meaning marami ang may access sa GCash, then marami rin ang nabigyan ng access sa G-Credit. Pangalawa, ang interest expense or ang pagpapataw ng interest ni G-Credit ay per day basis. Hanggang may utang ka, dun siya nagpapataw ng interest. Pero pag nabayaran mo naman lahat yon, kahit wala ka pang bill, then mag-i-stop na yung paglalagay nila ng interest sa'yo. Ilang araw lang yung nahiram mo, yun lang ang may interest. Pangatlo, while there's no official way para ma-convert ang inyong G-Credit, well, meron namang mga workaround over the YouTube or internet para ma-convert niya na maging cash. At pag na-convert niya na maging cash, mas okay yan kesa kay Maya Credit dahil wala ka nang babayarang documentary stamp tax. Pang-apat, medyo makatao naman sila na nag-implement sila ng minimum amount due. Malaking tulong yan, lalo na sa mga taong nagigipit talaga. Given that, well, masasabi ko na kahit medyo mataas ang interest rate ni G-Credit, well, maganda pa rin siyang gamitin, lalo na sa mga biglaang gastos. Pero kung hahayaan nyo yung utang nyo pang matagalan, na tipong puro minimum amount yung babayaran nyo, medyo mataas na ang interest dyan. So, yan lang naman ang mga details na kailangan nating i-highlight sa inyo. For our question of the day, kung meron kang G-Credit and then meron kang Maya Credit, ano ang mas okay gamitin para sa inyo? And bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 500 pesos every week. And wag niyong kalimutan na maglagay ng hashtag #road to75k sub para may chance kayo manalo ng cellphone giveaway for the month of November. And make sure na naka-like and subscribe na kayo dito sa aking channel. So yun lang muna po for today's video. But before I end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Abigail Gada 44. Sabi niya, thanks po for info. Very reliable talaga kayo. Heart. At Abigail Gada 44, maraming salamat po na na-appreciate nyo yung effort ko na mag-share ng information para ma-enrich natin ang ating financial intelligence. So yun lang muna po for today's video. I hope you can like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!